Mr. Alden Richards, abay, sino nga ba ang tinutukoy niyang hinaantay, no, na girl? Para thank you so much sa inyong laging panonood at pagsubaybay. This time, eto na, dahil talagang si Mr. Alden Richards po ay naghahanda na para sa biggest event ng kanyang buhay, no? This coming December ay magkakaroon po siya ng Alden Richards on upcoming fan meet. We want it to be immersive. It's an event of feelings. Ayan, yan po yung sabi niya. Alden Richards is gearing up for his 15th anniversary show, the ARXB Moving Forward fan meet, which he promised will be an emotional and immersive experience for his fans. So parang sinasabi ni Alden dito na talagang masasaksiyan po nila yung 15 years, no, na dinanas ni Mr. Alden Richards yung kanyang ups and down, no, sa kanya pong buhay karera. According to Aubrey Carampel, reports at 24 Oras Tuesday, the show will be held at his hometown venue, Santa Rosa Sports Complex. Sabi niya, we want it to be immersive. We want them to, it's an event of feeling. We want them to feel all sorts of things, the hardship of my journey in the past years, and of course, the happy moments, as well as the successful moments, because yung mga taong involved doon, mga taong pupunta doon, parte sila noon, sabi ni Alden. Ahead of the show, Asia Multimedia star graced the Financial Education Stakeholders Congress organized by the Bangko Sentral ng Pilipinas, where he joined the panel to share his learning to financial literacy. It's a very happy experience for me because parang right now nga that we are at the giving back stage, gusto ko makapag-share ng knowledge based on my experience, sabi ni Alden. He also offered practical advice for aspiring entrepreneurs. Kailangan syempre bago ka mag-start ng negosyo, ready ka ng yung capital mo. Of course, you're very much knowledgeable kung ano man ang papasukin mo, sabi niya. He also stressed the importance of proper documentation when going into partnership. Hindi porket kaibigan mo o family member, I mean for the protection of both parties, everything should be in paper, sabi ni Alden. In October, the Kapuso star was named among the most influential celebrity at the 11th Eduk Circle Award. He also received the Men Who Matters 2025 trophy from People Asia Magazine back in August. So, kahit na hindi ganun karami ang mga proyekto ni Alden Richards ngayong taon nito, no, pero talagang hindi po nababakante si Alden. At the same time, nagkaka-award pa siya. Sa isang interview niya, kung saan namataan siyang umattend doon po sa grand launch ni Miss Julia Montes, no, na isa sa mga kaibigan niya, meron po siyang sinabi doon na talaga namang ikinakilig ng maraming mga netizen matapos niya pong banggitin at tanungin po siya ng mga reporters patungkol sa kanyang personal na buhay. Panoorin natin ito. Siguro parang what I can say po, wherever I am right now, I'm more than happy and more than I'm at peace. Siguro yun po yung gusto ko. I'd like to put it that way because yun nga, siyempre may sometimes yung mga nangyayari sa buhay natin hindi natin inakakalang dadating. And again, coming from what I've said earlier, na parang there was a lesson meant to be learned during those moments. But right now, I couldn't be happier where I am right now. So parang I get to enjoy time for myself. Kasi I think I've been so available. I've been so available all the time to everyone. And then one way or another, I was neglecting myself already. So ngayon, ako naman. So hindi ka nagmamadali? Yes, ito. Ikaw pa rin wala. Ako siguro parang Base po sa kabuuan ng interview ni Mr. Alden Richards, pinaparating niya sa publiko kasi madalas na tanong sa kanya patungkol po sa kanyang love life. Sabi niya nga, diba, it's been a long time that he's always available for everyone. This time, parang gusto niya pong sabihin sa publiko na yung sarili niya muna. No, yun muna yung kanyang uunahin. And parang sa mga salita ni Alden Richards that he was still waiting for someone or somebody na talagang mag-feel in dun po sa nawawalang peace ng kanyang heart, no? Dahil parang si Alden parang hindi niya minamadali na magkaroon siya ng love life, 'di ba? Hindi naman natin masasabi na choosy si Alden, 'di ba? Dahil talagang, but of course, sa mga kakalibre ni Alden Richards, talagang kailangan niya maging picky at kailangan niya maging choosy kung sino man yung makakasama niya. Kasi parang sa kanya, pag napili niya na yung girl, no, yun lang yung aking punto vista, ha. Pag nakapili na si Alden Richards ng girl na talagang liligawan niya, siseryosohin ni Alden Richards, yun na rin mismo siguro ang kanyang pakakasalan. Kumbaga parang ganun na yung peg ni Alden sa age niya pa lang, diba? Pero according to Mr. Alden Richards, is hindi naman po siya nagmamadali dun po sa mga ganitong bagay.
parang mas gugustuhin niya pa rin talaga na dumating lang siya naturally, at tulad ng mga interview na sinasabi niya na kapag daw pinipilit mo yung isang bagay, mas lalo pong kumakawala. Kaya ganun na lang yung kanyang parang sinasabi niya na contented na rin siya sa ngayon, no? Yung po ba na meron din isang balita na kung saan isang proyekto ni Alden Richards na dapat siya pala talaga ang gaganap. Kaso nga lang, ito po yung dahilan. Sabi po ng Abante News, Alden kinabog ni Inigo Pascual sa Pinoy adaptation ng Korean novela. Sabi yan, ayon sa katatanong namin, nabuking namin na ang Philippine adaptation ng Good Doctor kung saan bibida si Inigo Pascual ay originally para kay Alden Richards pala. Isa sa magandang medical K-drama ang serye at ang role nga ng bida ay kahit may autism ay naging doktor siya. Ito po yung adaptation nga. Maganda po itong palabas na to. In all fairness, bagay sana kay Alden ang role, pero with Inigo now, gusto namin makita kung paano niya ito bibigyan ng sariling atake. Nagulat nga kami sa chikang tinanggihan daw ni Alden ang Pinoy adaptation ng Korean novela, pero ayon sa aming source, schedule raw ang naging dahilan kaya hindi pumwede ang aktor. Mahirapan daw talaga si Alden dahil may ginagawa itong project ngayon na hindi palang inire-reveal, at yung nabanggit na niya sa akin dati sa Hollywood project mukhang mangyayari na nga. Bukod pa rito, may 2 show na gagawin si Alden sa kanyang network ngayong 2026. Isa na rito ay teleserye. Pero kung si Alden dapat ang magbibida sa The Good Doctor, ibig sabihin ay hindi dapat sa TV5 ang proyektong yun. Anyway, marami nang excited na mapanood ang Pinoy adaptation ng The Good Doctor sa Kapatid Network. So, yun pala yung dahilan kung bakit tinanggihan niya. It's not about the network, but it's about the schedule of conflicts of the schedules, no? Pero yun nga, maganda nga tong adaptation na to, pero parang mas bagay kasi kay Alden Richards na kapag gaganap siya ng isang project, yung original. Kasi minsan nga yun nga, katulad na like kung sinasabi, nagkakaroon po ng comparison doon po sa totoong gumanap. Yun yung pinaka-danger kapag po ginaganapan lang nila is parang inadapt lang sa ibang bansa. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV, and Dar Eds channel. God bless everyone.